Meron po kasing post etong si Harry Roque at ang sinasabi niya eto naman ay, tipikal sa mga diehard. Makarinig lang yan ng balita na merong isang krimen na nangyari, merong isang patayan, merong nahawan at kung ano-ano pa. Wala, iisipin nila, ito ba yung safe? Bakit? Sinabi ba ng palasyo ng Malacanang at inassure sa inyo na ang ating bansa ay magiging zero crime rate? Wala namang gano'n. Mga gago. 'Di ba? Tignan niyo po ang nangyayari sa Davao. Maya't maya po ay may masamang balita sa patayan, nakawan, holdapan, droga at marami pang iba. Tapos parang um, gusto niyo maging zero crime rate dito sa ating bansa. Maganda 'yon. Magandang ideya 'yon na gusto niyo zero. Kaya nga, doon tayo patutungo. Ma-zero ang crime rate dito sa atin. Kaya kayong mga nasa paligid ni Duterte, kailangang makulong lahat at masawata lahat. 'Pag ayos na 'yan, sigurado tayo, magiging maayos din ang bansa natin. At yung mga krimen na lumala sa panahon ni Digong ay siguradong mawawala. 'Yan. Safe na safe talaga sa bagong Pilipinas para sa mga kriminal. Malayang-malaya daw ang mga kriminal ngayon dito sa atin. Katulad mo, Harry Roque, sabi ng mga netizens, malaya ka rin. Kriminal ka rin eh. Parang ikaw lang daw, isang kriminal na malayang-malaya. Pero darating ang oras na yung kalayaan na yan ay magwawakas. Eto yun, ang nakakatawa dito is yung kanyang lack of self-awareness. Eto daw na si Harry Roque. Imagine, may mga cases against kay Harry Roque for human trafficking through POGOS and yung kanyang contribution sa EJK during the last administration. Wala na daw talagang moral decency nga itong si Harry Roque. Isa na lang yan na political grifter na umaasa sa base ni Duterte para sa kanyang political career o baka pwede rin sabihin na umaasa financially. Ang saklap, no? Nakasangla daw kasi ang kaluluwa na ito si Harry Roque sa mga Duterte. Good luck.